Welcome namin yung statement pa yan. kahapon ni Speaker Lee. Sinabi niya na isa sa priority na batas na dapat maipasa sana bago magpasko ay yung anti-political dynasty law. Kaya sa matagal na rin naman ito sinusulong ng Akbayan Party at na Akbayan Reform Bloc. So ngayon po ay gusto natin itulak muli ang batas na ito dahil nagbigay po ito ng bagong pag-asa ulit sa ating mamamayan na finally ay magkaroon na po ng katotohanan at magkaroon na ng batas tungkol sa balaban sa political dynasty. At tingin ko po ang version na ito ay pinaka-comprehensive. Simpleng-simple lang po ang gustong sabihin ng batas na ito. Una ay kapag kayo ay magkamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity or affinity, ibig sabihin na hanggang first cousin, tatay mo, asawa mo, anak mo, biyanan mo, lolo mo, ay hindi po pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon na public elective official. So bawal po ang asawa, bawal po ang kamag-anak hanggang 4th degree. At yung situation po na kinocontemplate dito ay, una, kapag gusto mong tumakbo tapos may incumbent kang kamag-anak, hindi po pwede. Pangalawa, kapag gusto yung tumakbo sabay, hindi rin po pwede. Or kapag ikaw ay magsasucceed sa isang posisyon na kamag-anak mo or meron kang kamag-anak na nag-hold pa ng ibang posisyon, ay hindi rin po pwede. So yun lang po ang kino-contemplate niya na situation at kasama po dito ang lahat ng klase ng spouses, kahit po yung hindi legally married pero sa harap ng publiko ay sila ay nagre-represent sa kanilang nasak sila ay may relasyon o sila ay mag-asawa o sila ay couple, ay ipinagbabawal din po ng batas na ito. Kaya tingin ko ay may bagong pag-asang muli ang mamamayan. Alam ko napakarami at napakalawak na po ng political dynasty sa Pilipinas. Ito po ay nagiging dahilan ng paglilimit lang ng kapangyarihan at pagtatanggal ng kapasidad sa partisipasyon ng mga mamamayang makilahok sa eleksyon at maging leader sa ating bansa. Kaya po sana ay umaasa po tayo na mapasa agad ang batas na ito bago po magpasko. Sabi niyo po may bagong pag-asa na naman ng mamamayan, pero ang tanong, papasa po ba to sa Senado? Yung inaasahan po natin ay magkakaroon din sila ng sariling version. Kailangan po natin talagang iaway ito. Tingin ko naman po ay sa init ng ulo ng mamamayan sa mga nangyayari sa korupsyon at paglilimit lang ng kapangyarihan sa iilan, tingin ko ay isang malaking hakbang po ito para dahan-dahan ay magkaroon po ng pagbabago ang ating sistemang pampolitika. Alam ko na hindi lang ito ang dapat mangyari, hindi lang ito ang solusyon sa problema, pero ito ay isang napakalaking hakbang para mabuwag yung concentration ng political power, yung resources, yung karapatang ipamana ang posisyon sa iilang pamilya. Kung siya, baka may hamon kayo sa Senado. Well, unang-una, matagal nang iniintay ng sambayan ng Pilipino itong batas laban sa political dynasties. Dito sa House ay talagang ipupush natin ito. Ngayon, ang panawagan po natin na sa lahat ng mamamayang Pilipino ay sigaw natin sa Senado na pumayag din sila dito sa anti-political dynasty bill. Kailangan natin ito, hindi lang dahil kokonti lang ang may hawak ng kapangyarihan, kundi para sa atin, para maging maunlad at maayos at progresibo ang Pilipinas. At sa ating po mga kababayan, ating po obserbahan mabuti at bantayan yung mga At sa ating po mga kababayan, obserbahan po natin mabuti at bantayan yung mga politiko na hindi po papanig sa panukalang batas na ito. Tandaan po natin, kapag hindi sila agree dito, ibig sabihin baka guilty. Thank you.